Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong article sa Manila Times written by R.J. Suryaga Castor, February 15, 2025. Nako, napaka ang title? I don't know, how do I describe it? Ito ang title, Imee issues warning. Malacanang snake pit. Lungga daw ng mga ahas ang Malacanang. So, na-attract ako, sabi. Ano ba ito? Binabanatan na ba ni Senator Imee ang kanyang kapatid? Ano na ba siya? Palaban na ba siya? Talagang klaro na Duterte side siya. Kasi, lungga ng mga ahas ang Malacanang. Ang kapatid niya nandun sa Malacanang. Anong ibig sabihin nito? Okay, so ito. Senator Imee described Malacanang as a snake pit, warning. Warning that political maneuvering for the 2020 elections is already causing divisions within the current administration. So, itong warning na ito tungkol sa snake pit sa Malacanang, ito ang pahayag ni Senator Imee among media journalist sa Iloilo City. Di ba nagkaroon ng rally ng alyansa, bagong alyansa ng Pilipinas sa Iloilo. Nandun din si Senator Imee. Sabi niya, ayaw niya, I don't want to engage in fights between political parties. Sinabi rin niya, she is in good terms with President Marcos. Okay daw ang relasyon nilang magkapatid. Ang problema, naiipit siya sa dalawang bato. Kasi kapatid niyang presidente, kaibigan niyang mga Duterte, grabe ang away, banggaan ng Marcos at Duterte. So ito ang kanyang exact word. I will say what I need to say. At the end of the day, I am the most invested in the Marcos administration. I am a Marcos. I fully support this administration and I love my brother. Sabi niya, yung kritisismo niya sa administrasyon ng kanyang kapatid ay para proteksyonan ang Pangulo. Wow! Ano pa? Sabi ni Senator Imee, real issues lies within the people surrounding the President. Kailan ba yun? Last year ba yun? Yung may religious gathering, nagdasal si Senator Imee na dasal niya na ang Panginoon na sana proteksyonan ang kapatid niya sa mga nakapalibot na demonyo. So may mga demonyo daw nakapalibot sa presidente. Hindi naman niya pinangalanan. Sino yung mga demonyo na nakapalibot sa presidente? Okay. So ito yung statement ng Superate. It is the year of the snake. Sabi niya, and long ago in my younger years, I said that Malacanang is a snake pit. A lot of individuals are lurking there and that is the problem. So, kapanahonan ng kanyang tatay, ang Malacanang lungga na ng mga ahas. Kaya maraming nagtraidor sa Marcos. Senyor. So, ngayon, naulit-ulit. Kapatid niya nandyan, nakapalibot, mga ahas. Yun ang statement ng Superate. So, meron siyang mensahe sa mga nag-aambisyon sa 2028. Yung magiging presidente. Sabi niya, the presidency is a gift from God. It comes from heaven and you cannot force it. That is my only advice to the overly ambitious. So, sino kaya yung pinapatamaan niya na sobrang ambisyoso
na maging presidente. Na dahil sa ambisyon na ito, yun na, nagkawatak-watak na ang gobyerno. Yung Uniteam, di ba ang ganda ng simula ng Uniteam? Buo ang napakalaki yung political capital ng Uniteam. BBM Sara nung nanalo sila. Bakit? Nagkahiwalay na. Dahil dito sa ambisyon sa 2028. Merong tao, o mga tao ba yan, na gustong-gustong magpresidente, kaya gusto nilang itsapuera si VP Sara, ito, umakyat na, gumulong ng impeachment, para kung magtagumpay sila, matanggal si VP Sara as president through impeachment, hindi na siya makapagkandidato by 2028. Kaya yun po ang problema natin ngayon, yung sobrang ambisyon sa politika. Ang layo pa ng 2028 eh. Siguro kung 2027 na yan, pwede na nilang simulan sana yan. Kaya lang yung mga ambisyosong politiko na ganyan na gustong-gustong maging presidente, yun na. Ginagawa na ang lahat ngayon para matanggal ang magiging kalaban nila sa 2028 at the expense of the Filipino people. Ito, kaguluhan sa politika sa ating bansa. Sino pa ang mag-i-invest? Paano na? Nagkakaproblema na nga tayo sa mahal na presyo ng bigas at iba pang bilihin. Kakaproblema tayo sa pundo. 2025 national budget na the most corrupt in our nation's history. PhilHealth, bankrupt na according to Supreme Court Justice. Tapos ito pa, impeachment pa, napakagulo. Tapos lumalala ang kriminalidad, yung pinagbabawal na gamot, namamayagpag na naman sa mga kalye. So, God save the Philippines. Yun po ang mensahe ni VP Sara. Okay, mga kaibigan, salamat po sa inyong palaging panonood sa ating channel. Yung ating income sa channel na ito is ginagamit natin sa pagtulong sa tribong Talandig. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng bagong bahay or ma-repair nila ang kanilang sira-sirang bahay. Kaya, salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood, lalo na yung mga hindi nag-i-skip ng ads, nakakatulong kayo indirectly sa tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Nagyod si Kuya sa ubos nga kalapat katong iyang gihimo nga balay. So tuwa makita siya nga tuwa iya nang iatop karon. Ni aabot na ang iyang yero. So iya nang inaog. Diyan tayo sandig. Nagit siya. Pagkado. Dito tayo sandig ah. Mo na ni siya. Ang balay ni Kuya abot na gyud sa iyang gihimong balay. Iyan na ning iatop karon. Oo, magkulay ba? Salamat. Oo. Oo. Tagagiki man gud tayan. Oo. Ako inyo po salamat kay balay tayo ginatagaan og sin. Oo, dako nagpasalamat kay tagaan na og sin. Makabalay na. Daga lagi kay. Di na matuluan. Mga
Mga tulong ko rin, anak ko rin sa ikuanta ko rin. Para mabidyoan kaya ako. Oo. Umagan tayo. Salamat sa Ginoo kay Kuan bisag ulan natagaan na migsin. Oo. Doon ako bisag ulan kay para lang na ami mapuy-an. Oo, bahala. Gaulan naman gyud, oh. Gaulan naman gyud unsa? Kaayo me. Oo. Inani nga Kuan. 20 nga Kuan. Oo. Ato dai. Oo, sugatop na gyud si kuya. Matagaan pa sunod kay para nga salamat sa Anel. Oo. Kay para nga ang kauban dire kay tanan nga ka kuan ilang balay matagaan pod. Dagan ang inanglan niya. Kanang inalan sa Kuan sin. Oo, kusga, salamat. Sige pa. Salamat. Oo. Oo. Salamat sa Ginoo. Nagatan-aw sa YouTube. Yay! Oo, salamat. Oo. Kaatop na gid ko. Oo, nakatop na ka. Oo, una niyang giatop ni kuya. Ulan-ulan naman karon pero excited kayo siya. Nagatop na gyud. Oo. Iya na gyud giatop ang nahatag sa iya ha. Oo. Sige, salamat. Oo, sige, salamat po.